Bakit daw ho walang opposition? Yan ho yung tanong ni former President Rodrigo Roa Duterte sa naganap na interview kagabi doon sa Davao. So sa madaling sabi, bakit ang tahimik daw ng liberal? Bakit daw walang bumuboses sa inyo? So ngayon, ang sabi niya sa sambayan ng Pilipino, dapat daw kami, tayo sa mga nanonood dyan, magpasalamat pa daw ho tayo sa kanya. Dahil kung hindi daw sa kanya, ay hindi daw natin malalaman ang ginagawang kalokohan ng gobyerno. So ngayon, panoodin muna natin tong video niya guys para meron tayong reference. Mahirap naman nagsasalita ka tapos wala kang pinapakitang ebidensya. So hindi ho tayo ganon. Ngayon, ito yung sabi niya. Kung hindi ako nag-rally, malaman ba niya itong putang ina kaputahan ng ginagawa nila? Kaya sabi ko nga, walang oposisyon eh. That's what I've been telling. Akala nila, nagbibiro lang ako na parang desperate ako na out of circulation. Putang ina, retired na ako, ayaw ko na. Kaya walang oposisyon. Tignan mo kung hindi ako nag-rally, hindi lalabas ito ang kalukuhan nila. Walang Pilipino tumitindig. Si Bibot nauda doon sa, ano niya, and good that she came over also to participate. It boils down to medyo mabarato lang ito. Sa ibang tao, wala, salita lang yan. Pero kami ba? It is a matter of principle. Principle. Diyan kami magpakamatay. Diyan ako mamatay. Sa totoo lang. Okay. So, rinig nyo naman, no? Naging pinaka-biggest question niya is, bakit walang oposisyon? Bakit walang tumitindig? Sino ba namang gagong titindig sa mali? Ha? Ngayon, ako na yung sasagot kung bakit walang opposition na, kung bakit hindi nagsasalita itong sila Trillanes against kay Pangulong Bongbong Marcos or bakit hindi nila kinakampihan itong sila Duterte. So ngayon, unang-una, sino ba naman ang titindig sa mali? At saka itong gobyernong to, tama at walang ginagawang mali sa kanilang pamamalakad. 'Di ba? So bakit in the first place, ibabash ang gobyerno kung wala namang ginagawang mali? 'Di ba? Kasi ikaw, sa madaling sabi, nung panahon mo, sobra at napakadami mong ginawang mali. Unang-una na dito, yung paglabag sa karapatang pantao, human rights violation. So, sinong gagang magi-stand or titindig sa maling pamamalakad mo sa issue ng war on drugs? Ha? Sinong tukmol, sinong tanga ang titindig at sasama sa katarantaduhan mo na kahit inosente, dinadali mo? Pangalawa dito, sino din ang titindig sasamahan ka na yung sarili mong bayan, 'di ba? Hinahayaan mo lang mabuli. Yun yung issue natin dito sa West Philippine Sea. Sino yung titindig sa'yo na makipagsabuhatan sa China? 'Di ba? Nagkaroon pa nga ng news blocking dahil ayaw mong magkaroon ng, pasilip or magkaroon ng mga balita ukol dito sa nangyayaring eksenang ganap sa West Philippine Sea. 'Di ba? Nakakalungkot isipin. Bayan natin, hinahayaan mong mabuli tayo. Yung floating barriers, matagal na palang ginagawa sa atin yun. Yung pagwa-water cannon, matagal na rin palang ginagawa sa atin yun. Yung mga mangingisda natin, para silang nagnanakaw sa sarili nating bayan. Na in the first place, atin naman yun. Sino ang titindig na sarili nating teritoryo, abay parang pinamimigay mo? Kagaya ng sinabi mo, gusto nyo gawin nyo na lang itong probinsya, itong Pilipinas. So, aber, sino yung titindig sa'yo dyan? Diba?
Tarantado. Pangatlo, sino yung titindig sa'yo na puro utang ang iniwan mo sa bayang ito na hindi namin malaman kung saan mo ito ginamit? Tapos ngayon nagsisilabasan na yung mga issue. 2.7 billion confidential funds ni Sara Duterte nung mayor siya. 125 million within 11 days. And 51 billion ni Pulong nung huling 3 taon mo sa pwesto. So, sino yung titindig sa'yo niyan? Alam mo sa sarili mo kung bakit walang oposisyon. Nagkikreate ka na naman ng pagsimpatya sa mamamayang Pilipino. Wala ka nang mabubudol ngayon. Wala na. Akala mo kasi nasa kapangyarihan ka pa. Akala mo kasi malakas ka pa. Akala mo kasi hindi magiging, hindi mamumulat ang sambayan ng Pilipino. Akala mo lang yun. Dahil sa totoo lang, yung mga nagagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo kayang tapatan. Yung mga nagagawa ng ating presidente ngayon, ewan ko, naiinggit ka ba? Madaling sabi yan guys, madaling question dyan. Naiinggit ka ba? Ha? Na yung mga opposition puring-puri at pinapagtanggol ang ating presidente laban sa mga totoong kalaban ng bayan. Tingnan mo si Risa Ontiveros, si Leila de Lima, pinagtanggol ang ating presidente nung binubuli siya ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. Eh ikaw, nasaan ka? Yung anak mo, nasaan? Na naturingang vice-presidente pero wala man lang delikadesa para ipagtanggol itong ating Pangulo. Diba? Pero I think it is not about the inggit or yung mga nagawa ng ating Pangulo. I think yung issue dito is yung ICC. Lalo pat binigyang diin na ni Senator Amy Marcos. Tingnan nyo to guys, oh. Pakita ko yan sa inyo. Sabi ni Senator Amy, kasi diba nagsorry si Baste sa kanya. Well, sabi nga ni Amy, lumapit sa akin si Mayor Baste. Nagsorry nang nagsorry. Naintindihan ko naman kasi, syempre sobrang emosyonal siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga nga namang magre-revolusyon ng damdamin. So basically, justice must be served. Tingnan mo si Amy na yung naglaglag sa'yo. It is not the people's initiative anymore. This is all about the International Criminal Court. Ginagawa niyong way ang PI, diba? Para mag-create kayo ng simpatsya. Para siraan nyo ang Marcos. That's it. Diba? Hindi naman tanga ang mamamayang Pilipino para hindi namin mag-gets yan. Takot sa sariling multo? Tapos yung mga dilawan, mga kakamping, yung simpatsya nasa Pangulo. Nung siniraan mo si President Bongbong Marcos, ano yung nangyari? Ikaw yung nasiraan lalo. Dahil nireveal mo sa sarili mo kung sino ka. Na isa ka palang protector. Diba? Tarantado. Tapos ngayon magtataka ka kung bakit walang opposition ang tumitindig. Paano titindig? Sa'yo, paano sila titindig sa'yo kung in the first place, ang dami mong mali? At sino din namang tanga ang mambabash sa tama? Tarantado. Diba? Ano yan? Afraid of your own ghost? Or baka naman hinihimok mo yung mga kakamping na kampihan ka nila? Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Dahil in the first place, galit na galit sila sa'yo. Biruin mo, si Senator Antonio Trillanes, ano ginawa mo? Pinakulong mo dahil naging kritiko. Si Leila de Lima, paano titindig sa Senator Leila de Lima? In the first place, naging critics lang to, pinakulong mo. Nakakalaya pa nga lang, nakakahinga pa nga lang sa mundong ito. Diba? Tapos mapatunayan na hindi naman pala siya totoo na drug pusher or addict.
Ay, nako. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.